Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kaharian sa madilim na panahon ng pamumuno sa bansang Korea sa ika-15 siglo, kung saan sa panahong iyon, ang mga tao sa Korea ay mayroong isang hari na malupit at sobrang sama, na hindi nagdadalawang isip pumatay ng sinumang haadlang sa kanyang pagnanasa. Nang ang hari ay nagsimulang magkasakit at minsan ay naghahalusinate o nakakakita ng mga bagay na hindi totoo, ang mga ministro ng kaharian ay nagkaroon ng ideya, kung saan mag-iipon sila ng mga babaeng magaganda mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Iniisip nila, mula sa iba't ibang lugar, para lang mapunuan ang pagnanasa ng hari, upang ang hari ay makaramdam ng kasiyahan. Tama, isipin mo kung ano ang mangyayari sa kapalaran ng 10,000 magagandang babae na yon. Ang kwento nito ay talagang kakaiba, at mula pa lang sa synopsis, nakakagana na, kaya maghanda na kayo ng pagkain o snacks, at medyo mahaba-haba ito. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng dalawang lalaki na nagkakaroon ng pagpupulong sa isang matandang babae, kung saan ang matandang babae ay dating reyna at ina ng hari na patay na. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, ang hari na nagngangalang Roja Yongsang ay nagsagawa ng malawakang pagpatay, kung saan pinatay niya ang sinumang pinaghihinalaan na kasangkot sa pagkamatay ng kanyang ina, hindi alintana kung kaibigan, kamag-anak, o kahit si Uncle Udet. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa dalawang lalaki na nakita sa simula ng pelikula, na sila ay mga ministro at pinagkakatiwalaang tao ng hari. Ang bata ay si Im Song-jae, at ang ama ay Im Sa-hok, na parehong mga ministro na sobrang pinagkakatiwalaan ng hari, ngunit sa totoo lang ay nagtatago sa likod ng maskara ng pagkukunwari, dahil kapangyarihan lang talaga ang gusto nila. Isang araw, habang ang hari ay naglalaro ng karerahan ng kabayo kasama ang mga maharlika, dahil kulang siya sa tulog at mababa ang dugo, ang hari ay nahulog mula sa kanyang kabayo, dahil naghalusinate siya ng mga bangaw, akala niya mga kaaway iyon. Nang malaman niyang hindi na maganda ang kalagayan niya, nagtanong ang hari kung may gamot ba na makakapagpagaling sa kanya dahil ayaw niyang gugulin ang natitirang buhay niya sa ganong kalagayan. Pagkarinig nito, ang ministro Im ay nagsabi na mayroon siyang napakalakas na gamot, at ito ay sa pamamagitan ng pagdadala ng 10,000 magagandang babae mula sa buong bansa upang malugod na pagsabay-sabayin ng hari sa isang gabi. Isipin mo yun, 10,000 babae. Wow! Ang dami nun! Sobra talaga! Kahit noong una, ang inang reyna ay tutol sa ideyang iyon dahil hindi makatwiran. Ang hari na naman ay sobrang interesado kaya agad pumayag. Sabi niya, ayos to mukhang gagaling nga kaagad ako. Kaya agad niyang inutusan ng ministro Im at buong kaharian na kumuha ng 10,000 magagandang babae sa buong teritoryo ng kaharian, kahit dalaga, may asawa, o byuda, basta maganda, kukunin nila. Hanggang isang araw, habang si Ministro Im ay nasa gitna ng kanyang misyon na mag-recruit ng 10,000 babae para sa kasiyahan ng hari, nakakita siya ng palabas ng sayaw na ginaganap ng isang babaeng taga-katay ng karne, at siya ay nabighani sa kagandahan ng babae. Pero dahil alam niyang isa lang itong taga-katay at hindi kauri niya, ang ministro ay agad umalis, iniisip, wala na. Hayaan ko na lang, baka pagtawanan pa ako ng hari. Habang pauwi siya, hinarang siya ng mga lalaki o prema na galit sa programa ng pangunguha ng babae, at gustong patayin siya sa lugar mismo. Sa kabutihang palad, habang nasa gitna ng labanan at muntik na siyang matalo, dumating ang isang misteryosong tao na tumulong sa kanya, at iyon pala ay ang babaeng taga-katay, kasama ang kanyang tiyuhin. Pagkagising ni Ministro Im mula sa pagkahimatay, nasa bahay na siya ng babae. Agad siyang tumayo para umalis, ngunit pinigilan siya ng babae, dahil may gusto itong hilingin sa kanya. Ang babaeng iyon, na magandang taga-katay ay may halong lambing at kakulitan, ay nagpakilala sa kanya. Sinabi ng ministro ng kaharian kay Hanfo na gusto niyang i-recruit ito para makapasok sa palasyo. Si Hanfo naman ay pumayag dahil gusto niyang mabayaran ang mga utang ng kanyang ama na sobra-sobra na. Ngunit dahil tinanggihan siya ng ministro noong una, nagdesisyon si Hanfo na gagawa ng paraan para makapasok sa palasyo kahit anong mangyari. Kaya nagkunwari siyang isang prinsesa ng mataas na uri, peke ang kanyang pagkakakilanlan, at pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang Junghwa. Kahit kalaunan ay nalaman din ng ministro ang kanyang panlilinlang, sinabi nito na hahayaan niyang manatili si Junghwa sa palasyo. Gusto raw niyang subukan at makita kung hanggang saan kayang magtiis ni Junghwa sa ilalim ng matinding mga pagsubok. Dumating ang araw kung saan 10,000 kababaihan mula sa iba't ibang panig ng bansa ay tinipon sa malawak na bakuran ng palasyo. Sila ay pinilit na sumailalim sa mga pagsasanay at seleksyon kung saan isa lang sa kanila ang pipiliin bilang asawa ng hari, ang babaeng magiging katuwang ng hari sa pamumuno. Masaya at tila sabik na sabik pa ang hari habang pinagmamasdan ng mga babae. Sa kwento, sinabing dalawa ang pinakatingkad at namumukod tangi sa libo-libong babae, si Junghwa mismo, at isa pang salir ng kaharian na nagngangalang Ciel. Pagkatapos noon, dinala ang lahat ng 10,000 babae sa isang templo sa loob ng palasyo. Doon sila tinuruan kung paano maging babae na kanais-nais para sa mga lalaki, lalo na sa kama. Ang aral na iyon ay agad nagpagalit sa ilang matataas na opisyal ng kaharian dahil hindi sila sang-ayon sa kagustuhan ng hari na puro nasa laman lang ang iniisip.
Ilang araw ang lumipas, nagdaos ng pagpupulong si Haring Yongzhang. Plano niya na siya mismo ang magsagawa ng seleksyon, sa pamamagitan ng pagtingin kung paano kumain at pumili ng pagkain ng bawat babae na inihanda ng palasyo. Habang nanlalamig na sa inip ang hari at nakikita niyang karaniwan lang ang paraan ng pagkain ng karamihan, biglang lumapit si Selir Ciel. Pinili niyang kainin ang isang pagkaing nakakasuya at kakaiba, ari ng kabayo, na mukhang matigas at puno ng lakas. Sabi nga ng ilan, parang kotse raw ang kinain ni Ciel, may horsepower. Natawa pa ang mga tao dahil hindi rin nila masabi ng direkta kung ano ang kinakain nito. Nagulat ang hari at napahanga, inisip niyang si Ciel na siguro ang pinakamagaling sa lahat. Ngunit napawi ang iniisip niyang iyon nang lumapit si Zhonghua at kainin ang isang putahe na higit pang imposibleng kainin, matris ng baka. Namangha ang lahat, habang kumakain si Zhonghua, nagsalita siya ng mga salitang labis na tumagas sa puso ng hari. Sa sobrang pagkaantig ni Haring Yongzhang, gusto na niyang gawin si Zhonghua bilang kanyang asawa agad-agad. Ngunit pinigilan siya ng ministro, sinabing kailangan pa ring tapusin ang seleksyon at pagsasanay. Sa lihim, nagsimula si Ministro Im na tulungan si Zhonghua, tinuruan niya ito gumamit ng espada at binigyan pa ng espesyal na gamot na pampalinis ng katawan para matulungan siyang maging karapat-dapat na asawa. Ginawa ng ministro ang lahat ng iyon dahil alam niyang si Zhonghua ay hindi basta-basta babae. Siya pala ay si Dan He, anak ng isang dating mataas na opisyal ng kaharian na pinatay ng hari dahil pinaghinala ang traidor. Kaya pala gusto ni Zhonghua makapasok sa palasyo para ipaghiganti ang kanyang ama. At ang ministro mismo ay may sarili din dahilan, galit din siya sa hari, dahil minsan, sa pilitang ginahasa ng hari ang nakababatang kapatid na babae ng ministro noong isang gabi ng kasayahan sa palasyo. Dumating ang gabi ng malaking palabas ng sayaw, kung saan dumalo ang 10,000 babaeng tagapag-aliw. Hindi sinayang ni Zhonghua ang pagkakataon, binalak niyang patayin ng hari gamit ang espada niya. Ngunit sa sandaling halos may tulak na niya ang talim sa leeg ng hari, bigla siyang tinamaan ng pana mula sa hindi kilalang tao sa malayo. Bigo ang kanyang plano. Sa kaguluhan, nagalusan pa sa balikat ang hari. Dahil doon, ipinasya niyang ang umatake sa kanya ay isa sa mga kamag-anak ng 10,000 babaeng tagapag-aliw, nagalit dahil kinuha ng hari ang kanilang mga kababaihan ng sapilitan. Bunga nito, nag-utos ang hari ng paghahakot, lahat ng kamag-anak ng 10,000 babaeng iyon ay ipapatawag at papatayin, gamit ang mismong mga kamay ng kanilang sariling anak na babae. Kahindik-hindik, ang hari ay lumabas na walang puso at baliw sa kapangyarihan. Kinabukasan, inihayag ng Ministro Im ang resulta ng seleksyon. Ayon sa kanya, 2 lang ang makakapasa sa Grand Final, ang iba ay gagawing alipin ng palasyo. At gaya ng inaasahan, si Ciel at si Zhonghua ang 2 napili. Sila ang maghaharap sa huling yugto upang malaman kung sino ang magiging jowa ng hari. Bago ang laban, binigyan pa ni Ministro Im si Zhonghua ng tinatawag na karayom ng lakas, isang uri ng pampalakas na itinurok sa kanyang katawan upang magtaglay siya ng tibay at tapang sa laban. Si Perkasa ay inutusan para makipagtalik, ngunit sa kasamaang palad, sa halip na siya ang makipagtalik sa hari, ang hari mismo ang pumili at nag-utos kina Sol at Zhonghua na silang 2 ang magtalik sa isa't isa. Ibig sabihin mga kasisig, ubusan ito ng lakas sa kama, kung saan ang matatalo ay pupugutan ng ulo at ang mananalo ang magiging asawa niya. Aba, kakaiba talaga ang gusto ng haring ito. At matapos ng mahabang oras ng pagtatalik, si Zhonghua ang idineklarang panalo dahil si Sol ay hindi na kayang tumayo at wala ng lakas, kaya napilitan na lang siyang sumuko dahil alam niyang malapit na siyang patayin, ngunit buti na lang at pinigilan ni Zhonghua ang utos ng hari at nakiusap na patawarin si Sol, dahilan para magulat si Sol dahil hindi siya napatay at nakaligtas siya sa kamatayan. Sa pagkapanalo ni Zhonghua, siya ngayon ay opisyal na itinanghal bilang jowa ng hari. Ngunit ang bagay na ito ay hindi nagustuhan ng Reyna Ina at ng ilang kasapi ng kaharian na agad nagsabuatan upang gumawa ng plano para patayin si Zhonghua sa mismong gabi ng unang gabi nilang mag-asawa. May matinding galit si Zhonghua sa puso niya at matinding hanggaring ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, kaya balak din niyang patayin ang hari. Habang sila ay nagbibimbangan at gumagawa ng iba't ibang posisyon, may hinugot siyang kutsilyong nakatago sa likod ng kurtina. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo na naman si Zhonghua sa kanyang plano dahil nakahanda na pala ang mga gwardya ng palasyo sa lugar dahil may kutob na sila sa kanya. Dahil sa ginawa niya, nahatulan si Zhonghua ng kamatayan. Ngunit hindi pala siya ang papatayin, kundi ang ilang matatandang lalaki na inisip ni Haring Yongzhang na sila ang ama ni Zhonghua. Sa dami ng mga lalaking iyon, wala ni isa ang umamin na anak nila si Zhonghua dahil totoo naman, hindi nila ito anak sa dugo. Hanggang sa dumating si Haring Yongzhang na may dalang bungo, at doon nalaman ng lahat na alam na pala ng hari na si Zhonghua ay si Dan He, ang anak ng isa sa mga dating pinuno ng kaharian na tinuring na traidor. Lubos na nasaktan si Zhonghua at napahagulhol nang makita niyang winasak mismo ng hari ang bungo ng kanyang yumaong ama sa harap niya. Nagpatuloy ang eksena sa pagpapakita kay Ministro Im na lumapit kay Zhonghua na buhay pa pala sa kulungan.
Binigyan siya ng laso na magpapanggap na parang patay upang makalaya mula sa palasyo, at tinusok pa mismo sa tiyan ni Junghwa. Akala ng lahat, patay na si Junghwa. Nang dalhin ang kanyang bangkay palabas ng palasyo para itapon, dumating si Salir Sol upang iligtas si Junghwa at alagaan siya bilang pasasalamat sa minsang pagliligtas sa kanya nito noon. Samantala, habang nagpaplano ng pag-aalsa laban sa hari, si Ministro Im ay nagtipon ng mga kasabwat na mga taksil sa kaharian upang ipaghiganti ang lahat ng kasamaan ng hari. Nagsimula ang plano sa pamamagitan ng pagbabalik ni Ministro Im sa palasyo, dala ang pangakong ibibigay muli kay Haring Yongsan ang libu-libong babae para sa kanyang kalibugan. Nang bumalik si Ministro In, inanyayahan niya ang hari na pumunta sa isang lugar kung saan daw naroon ang mga babae na handang makipagbembang. Ngunit sa hindi inaasahan, nang makarating sila roon, wala man lang ni isang babae sa paligid. Doon napagtanto ng hari na niloko siya ng sarili niyang kanang kamay at gusto pala siyang patayin. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, sinabi ni Ministro Im na naging hangal siya dahil inilaan niya ang buong buhay niya sa paglilingkod sa isang haring malupit at walang puso. Pagkasabi noon, pinutol niya ang isang tali na nagbuhos ng balde ng dugo sa hari, sabay isang hiwang tumama sa hita nito. Naiwan si Haring Yongsan na duguan at pinakain sa mga baboy na handang lapain ang katawan niya. Pagkatapos patayin ng hari, agad na nagbigay ng hudyat si Ministro In sa mga kasabwat na sundalo upang salakayin ang buong palasyo, pinaslang nila ang lahat ng bantay at opisyal. Pati ang inang Reyna nagtangkang pigilan ng kudeta ay napatay rin dahil wala ng awa ang mga rebelde. Matapos ang lahat, gumaling si Junghwa mula sa mga sugat niya dahil inalagaan siya ni Sol. Bumalik siya sa palasyo upang tapusin na ang lahat at patayin si Haring Yongsan, ngunit nang makapasok siya, natuklasan niyang patay na ang hari. Ang taong nakasuot ng damit at maskara ng hari ay si Ministro Im pala, na gustong mamatay sa kamay ni Junghwa bilang kabayaran sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang ama ni Ministro In ay biglang nagmadali at agad pinyana si Junghwa, at nagulat siya nang makita na ang sarili niyang anak ay nakasuot ng kasuotan ng hari at nagsanay bilang pagpapanggap bilang hari. Dahil sa mainit na pagtatalo nilang mag-ama, si Ministro Im ay agad na itinusok ang espada diretso sa kanyang tiyan, dahil sawang-sawa na siya sa pagsunod sa mga utos ng amang palaging uhaw sa kapangyarihan. Iniisip ng ama ni Ministro Im na si Junghwa ang may pakana sa lahat ng nangyari, kaya nagmamadali siyang tumakbo at sinubukang patayin si Junghwa, ngunit sa katunayan, siya mismo ang napaslang sa kamay ng mga rebelde na dumating at sabay pinyana siya ng paulit-ulit, tinamaan sa buong katawan. Ang lahat ng mga pangyayari na nangyari ay bahagi pala ng plano ni Ministro Im mula pa sa simula, bilang paraan para tubusin ang lahat ng kasalanan. Kasalanan ng kanyang ama, ng hari, at ng lahat ng mga mataas na opisyal ng kaharian na nagdulot ng pagdurusa sa mga mamamayan. Bago siya tuluyang mamatay, si Ministro Im ay naghangad na mailigtas si Junghwa, at nagsabi ng kanyang huling kahilingan, na si Junghwa ay dalhin palayo, malayo sa palasyo, upang maipagpatuloy pa niya ang kanyang buhay ng payapa. At lumipas ang ilang taon, ipinakita si Salir Sol na ngayon ay namumuhay bilang isang manininde ng karne, habang si Ministro Im na inakalang patay ay buhay pa pala at nagtatrabaho bilang isang mananayaw doon, at sila ay parehong napanood ng dalawang tao na nakatayo sa gitna ng mga manunood. Doon natapos ang pelikula, at mula sa pelikulang ito, ipinapakita na kahit gaano kataas ang trono mo, hindi ibig sabihin ay mas mabuti kang tao, dahil ang tunay na pagkatao ay nakikita sa konsensya at puso, hindi sa posisyon. Kaya kung may pagkakataon at kapangyarihan tayo, gamitin natin yun para tumulong sa iba, at manatiling nakatapak sa lupa. Aba, medyo napalalim na yata ang sinasabi ko. Hahagayan ng dati, maraming salamat sa lahat ng nanood. Salamat din sa mga nag-subscribe sa channel natin, at kung hindi ka pa nagsusubscribe, aba, ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yan. Salamat!